Eh, sige, so mayong buntag karatong tanan, no? Daghang salamat sa Ginoo nining atong pagpadayon alang diha sa atong pagtan-aw, may tungod diha sa pulong sa atong Dios. May tungod diha sa pulong sa atong Ginoong Hesukristo. So katong niagi atong gitan-aw, atong gi-prove unsa mga biblical basis may tungod niining panagtigom nato, no, sa kanang Domingo, kaning nganong Sunday ta, nganong dili Sabado, o nganong dili ta sa lain nga adlaw kundi sa adlaw gyud ta nga Sunday. Kay ang rason mao na ang adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. O base diha sa historical, diha sa mga gina-practice sa mga magtuo diha sa atong Ginoong Kristo, no? So sumapod ang ilang ginabuhat. So na-change siya, nausab siya nga dili na ta nagbase sa adlaw diha sa creation, kundili nagbase na ta diha sa pagkabanhaw kay si Kristo may first fruit, no? Diha sa pagkabanhaw naghatag siya natong kadaugan, o kita sa maabot ng panahon kita mabanhaw kita, o kita is adunay bag nga kinabuhi, o kani nga klase nga kinabuhi kini kinabuhing walay katapusan. So kuan ko hunahuna ko, so nindot siguro atong tun-an pod ni nganong ingani ang pamaagi sa pagsimba nato, di ba? So nindot pod nga kanang atong tun-an kay day uban, no, sulalahi ang pamaagi sila sa pagsimba na ay kuan na ay kanang kuan ba kanang term ba nga kanang sayaw-sayaw, o uban pa ang ginabuhat nila, o uban pa nga kanang pamaagi. Pero I very convinced nga kanano na gyoy gitudlo sa pulong sa Ginoo nga kung sa gyud ang pamaagi diha sa pagsimba. So labi na karon, no, dire sa church, kay wala mong good tay from Lord nga free nga magpili o magbot-buot kung sa ang pamaagi diha sa pagsimba. No, so sa dili pa ta magbasa, magpray di ay atong basahon ang John chapter 4 verse 24. John chapter 4 verse 24. Sige. John chapter 4 verse 24. Ingon dire, God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. No? Sa Bisaya pa, ang Dios Espiritu, og ang kadtong magasimba diha kaniya, magasimba diha sa Espiritu og sa kamatuoran. Sige, ampo ta diha sa atong Ginoo. Labing dalaygon ug labing bala na mga Dios, daghang salamat diha sa imong mga pulong, og Lord nga linot unta nga masabta namo ni nga kani nga kamatuoran nga para may mong hapsay, may mong organize, masabta namo kung unsa ang among pagabuhaton
Labi na diha sa pagsimba diha kanimo, masabtan namo kung saan ni among ginabuhat, masabtan namo kung saan ni ang mga kaning among pagkinabuhi, isip nga usa ka magtotoo diha sa among Ginoong Hesus Kristo. O Lord, we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, no? Ang giingon dire sa kuan, sa John chapter 4 verse 24, gidescribe sa diha ni Kristo kung unsa ang Dios. God is spirit, no? And kung kinsa tong magasimba diha kaniya, unsa man, magsimba diha sa espiritu o sa kamatuoran. Una, nga tong makit-an diha, sabton sa nato ang from the word nga pagsimba, no? Kung say meaning from the word nga pagsimba. So na duha ka word nga giingon diha sa gigamit diha sa original nga word diha sa Greek, kay Greek man ang kanang New Testament, no? Sa pagkasulat kita og kanang proskuneo, no? Proskuneo, so napoy gigamit nga term nga kanang latrio. From the word nga proskuneo, gitranslate nila og pagsimba, it means is to honor, no? So from the word nga to honor is saman sa pagpasadungog, no? To adore, sa pagtahod, kanang reverence, asumana sa pagtahod, or kanang sa pagyukbo, no? Kung kuan gali, so halimbawa, no? Naay kanang kuan, naay sunay salida akong na pamba kanang usa ka kanang Korean nga kanang salida, ang title kanang Kingdom, no? Kingdom, katong akong share ninyo katong sa kanang Women's Fellowship. So samtang nag-observe ko diha sa ilang paging harian, so dako kayo sila kanang respeto diha sa ilang king, no? Ang kanana no, kung makita mo na ura man kanang zumbi man nga kanang nga no nga kanang salida, kay istorya mong gud ana god, ang gusto mong gud sa queen nga no sumugpabilin siya ang iyang kanang authority kay kung buhi ang hari. So karon naay ang hari namatay man, so ang ilang gusto nga mabuhi ang hari, no? Unya naay tambal nga tanom, so mampabuhi sa hari, pero lagi mahimong zombie lagi, no? So kana nindot ang selda, halindot na siya kay maka sa makalingaw pod. Pero ako nakita dito, no, ang mga tao dito once gali nga mas taas pa sa ilang nga posisyon, mas taas pa ang ilang kanang authority diha nila, so sila is muyukbo yun sila, no? Para atong prince na prince ang kita nila nga ilang na-meet nila, sa pagkasabot nga kanang prinsiya or kaprinsipe, ang mga tao ming kuang yun, ming bow down, ming yukbo yun, ming tahod, no? Ming honor diha sa usa ka prince. So the same ing ana from the word nga pagsimba, no? Sa ilang context, from the word nga pagsimba is to honor, nga unsa man nga gibuhat na nila kay tungod kay ang ilang kaatubang mas labaw pa diha nila, no? So mao ni ang but pasabot diha sa atong Ginoos Kristo, God is spirit, no? So we worship ang atong pag-honor, ang atong pagtahod, ang atong pagyukbo, muyukbo ta, musimba ta, nasaman, pinaagi or diha sa espiritu o sa kamatuoran. Kung ato ni i-relate, kung ato ni apply diha sa tong kinabuhi, ang kaning ginabuhat din nato di ay sa pagsimba, no? Labi na da sa corporate worship, nga kita unsa man ming honor ta, ming tahod ta, ming yukbo ta diha sa atong Ginoo, kay ang rason
siya maoy labaw diha sa tanan. No? Mao na. Kung atong giila, ang atong Ginoo nga maoy labaw diha sa tanan, maoy kanang kwaba, maoy kanang magbubuhat, siya nagbuhat diha sa tibok kalangitan o diha sa kayutaan nga siya maoy creator, unya ato karon ato siyang giila nga siya may labaw sa tanan. So karon ang resulta ni ini, ang kuan ni ini, no? Ang atong buhaton ni ini, kita mo simba ta diha niya. So karon sa unsa man nga pamaagi diha sa pagsimba diha kaniya. No? So mao na atong pangutana nato karon. Unsa man nga kanang pamba, unsa man nga pamaagi diha sa pagsimba diha kaniya. Ang tubag na we worship in spirit and truth. Sa dili pa nato tan-aw na siya, natay tan-awn diri sa Old Testament nga diha sa ilang panahon, diri atong basahon sa Deuteronomy chapter 12. Deuteronomy chapter 12 verse 29 ngadto sa verse 31. So ang kanang atong topic ato karon ha, it talks about corporate worship. The word nga corporate worship is kanabang atong ginabuhat karon ba, no? Nagtigom, nagkayusa alang diha sa pagsimba diha sa atong Ginoo. Karon unsa man ang pamaagi sa pagsimba? Karon mubalik sa ta diri sa Old Testament, kay bisan diri sa Old Testament, so makahatag nato nig kahibalo nga ang Ginoo naghatag yun og unsa man instruction diha sa pagsimba diha sa atong Ginoo. Deuteronomy chapter 12 verse 29 ngadto sa verse 31. Sige, kasi ganahan mo basa? Unya, kung naglago na sa Ginoo ang inyong Unya, kung naglago na sa Ginoo ang inyong Diyos, ang mga nasod nga inyong adtuon sa panagiyahon. Pagbantay nga dili ka mo malit-ag pinaagi sa pagsundog kanila human sila malaglag sa inyong atubangan. Ayaw ka mo pagpakisayod kung doon sa nila pag-alagad. Ang ilang Diyos pinaagi sa pag-ingon. Doon sa maniining mga nasura pagsimba ang ilang Diyos. Buhaton ta usab kana. Ayaw ninyo simbaha ang Ginoo nga inyong Diyos sama sa pagsimba nila sa ilang Diyos. Kaysa maupagi sa pagsimba, ibuhat nila ang tanang dulumtanang utang nga kasilagan sa Ginoo. Bisan gani ang ilang mga anak, dihalad nila ingon nga halad na sunugon. Okay, no? So, gainan sa Ginoo ang iyang mga katawhad, ang mga Israelites nga dili magsulong-sundog, no? Sa pamaagi sa pagsimba da sa uban, no? Kay ang ginabuhat sa uban diha sa mga pagan practices, nagsimba da sa Dios nga ang ilang gibuhat is usa ka dako nga saman dulumtanan, no? Diha sa atong Ginoo. Okay, padayon ko no sa verse 32. Tumana gayon ninyo ang tanan nga gisugo kaninyo. Ayo kani ninyo kuhae o dugaro. Di ba? So tumana gayud de kung unsa ang gisugo diha kaninyo. Unsa man ang gisugo sa Ginoo. Kung unsa ang pamangi sa pagsimba og kini dili gyud pwede ibanan ug dili pod unsa man pun-an. No? So giklaro dire sa Old Testament pamandaan, no, sa panahon nila Moses sa Israelites, instruction na diha sa Ginoo nga unsa man nga dili magsunog-sundog, dili mag-awat-awat sa pampa sa taga Southern Leyte pa or sa taga Silago, dili mag-awat-awat. Dili mag-awat-awat, no? So mao na ang term nga dili magsunog-sundog, maingon ta nga uy katulindot tong sa pamagi pagsimba nila ba? Mas kanto, mas lingaw to, mas sindot to. So ato to sundogon. So dili ingana, no?
Ang ato niini kung sa man gyud ang instruction, kung sa man gyud ang giingon diha sa pulong sa Ginoo, nga unsa man diha sa pamaagi, diha sa pagsimba da kaniya, sa pagtaho da kaniya, ug bisan diha, no? Ug bisan diha sa pag-honor diha kaniya. So, ingon dire sa Deuteronomy chapter 12 verse 32 nga unsa man nga tumanan ninyo ang sugo nako, dili pwede ni ibanan, dili pud ni punan. Karon ang pangutana, unsa may mahitabo kung kita dili ta mosunod diha sa instruction sa atong Ginoo. So dire sa Old Testament gipakita pod sa Ginoo kung say mahitabo. Una, diri sa Leviticus chapter 10 verse 1 ngadto sa verse 3, sige daw unsay mahitabo? Si Nadab and si Abiho, no? Karon unsa may gibuhat ni Nadab ug ni Abiho? Unya sila Nadab ug si Abihu nga mga anak ni Aaron, iguha sa ilang sa kaso na nila nag-insinso, butangan nila hindi kalayo o insinso o halat sa tubangan sa Ginoo. Ang maong kalayo dili balaan ay wala man isugo sa Ginoo. Di ba? Ginoo kanila. Unya bitong nga ang kalayo gikan sa presensya sa Ginoo, nilamoy kanila o namatay sila diha sa tubangan sa Ginoo. Di ba? So, aduna sila gibuhat nga ang insenso gibutangan nila ng kalayo. O karon ang ilang gibuhat ni ana kini wala ni gisugo sa Ginoo, dili ni kabuton sa Ginoo. So karon unsa may nahitabo nila? So adunay judgment, adunay consequence sa kinabuhi nga dili maayo, so sila saman. So mingabot lang kamatayon or gihukman lang sa Ginoo kay tungod kay unsa man, tungod kay ang ilang gibuhat sa pag-offer sa pagsimba diha sa atong Ginoo is unsa man nga wala sila sunod diha sa kabuton sa atong Dios, no, sa Old Testament. So kini nga usa ka panghitabo, no, naghatag ni og kanang kuan illustration how seriously God takes his kanang kung unsa ang pamaagi diha sa pagsimba sa atong Dios, no, nga kanang seryoso gyud ang Ginoo diha sa pag-instruction diha sa para diha sa iyang mga katawhan. Okay, napoy usa kaning kang kuan kaning sa ark of kanang covenant kang David dire sa 1 Chronicles chapter 15 verse 1 to sa verse 4. Kaning kang David, First Chronicles or Chronicles mas siguro, no, sa Bisaya ana, ha? Kronikas 15. So verse 1 nga to sa verse 4. Sige, kisay willing. Tungkol si David ug ang iyang kaugalingong mga nagtugod si David ug ang iyang kaugalingong mga balay dito sa siyudad ni David. O giandaman niya utanganan ang sudlanan sa kasabutan sa Dios. Kung nabuhat siya tulda alang ini, unya mingon siya, ang mga sakop sa banay ni Levi lamang ang tugutan sa pagyayong kasudlanan sa kasabutan sa Ginoo, nagipili man sila sa Diyos, alang sa maong buhaton o sa pag-alagad kaniya hangtod sa Lord. Unya mingon, itigong ni David ang tibuok Israel dito sa Jerusalem aron daton ang sudlanan sa kasabutan sa Diyos kadto sa David nga giandam niya alang ini. Or Hindi, sige te. 4. itigong niya ang mga anak ni Aaron ug ang mga sakop sa banay ni Levi
ang mga libita nga may abot mao ang sumusunod sa mga kaliwat ni Kuhat. 120 ka tao ug sa Okay. pagdumalan. Sige, no? So, ang kuwarag yun, instruction gini, no? Na ay Ark of kanang Covenant, no? So, karon ang instruction, ang mga kaliwat nga mga Levites, no? Nga mao'y mag-alsa niini, no? Di ba? So, mo na ang kanang instruction. Pero karon unsa man ang gibuhat nila dire sa verse 11 ngadto sa verse 15. Sige, at Erlen basaha. Oh. Matawag ni David ang pare nga si Sadok ug si Abiatar ug ang pipila ka Levita nga si Uriel ug si Asiyas, si Joel ug si Semias ug si Eliel ug si Abinadab. Ingon si David, mga pangulo kamo sa mga panimalay sa balay ni Levi ug kamo lakip ang inyong mga igsuon kinahanglan na maghalat sa inyong kaugalingon ngadto sa Ginoo aron kamo mao'y mudala sa sundalo sa kasabutan sa Ginoo. Okay, sa verse ko 13. Kay dili man kamo mao'y midala sa sundalo sa kasabutan sa Ginoo sa unang higayon bisilotan kita sa Ginoo nga atong Dios kay wala nato ang pingi ang sundalo sumala sa iyang gibutan. Verse 14. Busa ang mga pari ug ang mga Levita naghalad sa ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo aron sila'y magdala sa sundanan sa kasabutan sa Ginoo. Okay, verse 15. Oh. Ang sundanan sa kasabutan ilang butang sa taas nga kahoy nga gipas-an sa mga Levita sumala sa mando sa Ginoo pinagi kang Moses. Okay, no? Yun rin sa verse 13, because you did not carry it at the first, the Lord our God made an outburst on us, for we did not seek Him according to the ordinance. No? Sa verse 13, so sila, wala mas laming tuman, kung sa ang kasuguan sa Ginoo, no? Unsa ang kabuton sa Ginoo, so karon unsa man ang pagbati sa Ginoo, God made an outburst. Sa tupan, nasuko ang atong Dios. No? Nasuko ang atong Dios. So it means nga kaning butanga bisan dire sa Old Testament nga panghitabo na instruction sa Ginoo nga mao ni ang pamaagi diha sa pagsimba kaniya, sa pagdaig kaniya, nya karon na mga pipila ka mga tao nga atong gitan-aw diri nga ming supak o wala slaming tuman, ang resulta ni ini unsa man aduna gyoy consequence nga dili maayo nga nitabo diha sa ilang kinabuhi, no? So silutan diri sa Leviticus chapter 10 verse 1 sa verse 3, Nadab and Abiho, so sila unsa man sila nakasinati gyud lag paghukom sa Ginoo, unya sila mingsangkot gyud diha sa asaman diha sa ilang kanang kamatayon. Dire sa passage sa potong gibasa nato unsa man nasuko ang atong Ginoo. Wala siya nalipay. Halimbawa niini, kung ato di i-apply diha sa tong kagalingon or diha halimbawa atong hunahuna sincere ta. Atong hunahuna nga kaning atong gibuhat para sa Ginoo. Pero ang atong gibuhat, no? So kuhay man sa pulong sa Ginoo, so kuhay man ang pangutana, ang Ginoo ba malipay ba sa tong kinabuhi? Dili. Bisag unsa ta ka sincero, bisag unsa ta ka moingon ta nga kaning gibuhat para sa Ginoo man kaning gibuhat na ho. Kuha man para sa akong Dios. Pero ang gibuhat nimo dili ni kaubuton sa Ginoo, dili ni mao ang gisugo sa Ginoo or instruction sa Ginoo. Ang Ginoo unsa man is naman, di ba? Suko ang Ginoo, wala gyud siya nalipay diha sa imong gibuhat, no? So mao ni ang gipakita diha sa pulong sa atong Dios. Bisan diha so na mga pipila ka mga verses nga atong makita, no?
nga mao ni ang mga senaryo ang mahitabo diha sa iyang mga katawhan once nga dili sila mosunod diha sa kabot-on sa atong Ginoo. It means aduna gyoy pamaagi diha sa pagsimba or diha sa pag-honor or diha sa pagyukbo or diha sa pagtahod sa atong Ginoo. So karon katong atong ibasa ganina sa John chapter 4 verse 24 mao ni ang pamaagi sa pagsimba nato karon nga we worship in usaman in spirit and truth. Di ba? Nakita nagasimba ta diha sa asaman, diha sa espiritu ug sa kamatuoran. So ang atong Ginoong Hesus nag-correct, nagbadlong nga diha sa mga kanang nga diha sa ginabuhat sa mga tao unya karon gitudloan ta ang iyang mga katawhan ug bisan kita karon atong gibasa karon nga ang atong pagsimba diha sa atong Ginoo sunay duha ka butang. Unsa man? We worship in spirit and truth. Mao na ang atong sabto nato karon. Mao ni ang dapat nato nga masabtan ug kini mao ni ang angayan nato nga pagabuhaton alang diha sa pagsimba sa atong Ginoo. So karon nganong gisulti ni manin na diha sa atong Ginoong Hesus. Ingon dire, what does it mean to worship God in spirit in truth? So karon unsa man abot pasabot niini? So tadawon sa nato ang context unsa ang punto niini as to the answer in the context Jesus mentioned the Samaritans and the Jews were worshipers of God, di ba? Kay ang iyang istorya niini mga kanang usa ka kanang Samaritanhon nga kanang babaye og si Kristo usa ka Hudyo, no? And what was wrong with the way of Samaritans? Unsa man day sayop, no? Nga mao ang ginabuhat diha sa mga Samaritanhon sa pagsimba sa atong Ginoo. They did not worship God according to His word of His truth, no? Kay ang ila manggod ang ginabuhat wala sila saman nagbase nagsumala diha sa giingon diha sa pulong diha sa kamatuoran mahitungod diha sa atong Ginoo nga gitudlo. Kay ngano man, for where did the Samaritans worship God? Kay ang pangutana asa man nagsimba? Asa man nagsimba ang mga kanang Samaritanhon? Contrary to God's revelation in the Old Covenant. So contrary, no, supak diha sa pagpadayag diha sa panahon diha sa Old Covenant. They worship God not in Jerusalem, no? Ang ilang pagsimba wala didto sa asaman, wala didto sa templo. Wala didto sa asaman, didto sa Jerusalem. But in Mount Gerizim in Samaria, where King Jeroboam instituted a rival worship which he devised in his own heart. Thus the Samaritans did not worship God according to His word of according to His truth. So, ang ilang pagsimba is unsa man wala diha sa instruction diha sa atong Ginoo. Kay sa ilang panahon manggod nga sila magtigom sila, mag-offer sila og sacrifice didto sa asaman, didto sa Jerusalem, no? Didto sa kanang Jerusalem. Atos la didto sa kanang templo. Pero ang mga Samaritanhon kay dili mas lakadto lagi sa kanang Jerusalem. So bodto sila sa bukid sa bound sa saman Gerizim. Kaning Mount Gerizim sa base sa lang history nga adunay king nga si King Jeroboam nga mao'y nagtukod niini, nagsugod niini nga didto nga magsimba og kini iya raning kagalingon nga usaman nga pangunahuna ug iya raning kagalingon nga kabubuton, no? Mao ni ang lisod karon kung di ba? Kung kita magbuhat diha sa pagbuhat diha sa pagsimba sa atong Ginoo kung ato lang kagalingon nga hunahuna, kung ato lang kagalingon nga kabubuton. Thus
the Samaritans did not worship God according to His word or according to His truth. Sa to pa, ang ginabuhat diha sa mga Samaritanhon, wala gyud nagbase diha sa pulong o wala gyud nagbase diha sa kamatuoran, no? Kay ang ilang pag-adto dito sa bukid kana dili man gyud kaubuton sa Ginoo, kay ang kaubuton sa Ginoo didto man sa temple, didto man sa kanang Jerusalem. Pero sila adto sa bukid katong gitukod diha ni King Jeroboam nga nagbutbuot nga didto sa bukid nga iya lang kagalingon nga kaubuton, no? Og mauna ang naandan diha sa mga Samaritanhon. The same, no? Usahay the same sa toa, no? Usahay mayong tanga. Sakto man ang gibuhat nako kay mao man ni ang akong nasunod ha sa sa akong mga kanagilikanan, no? Nay term pa nga mayingon nga mao man ni akong namatan, no? So kung mao man ang namatan, so mao pa ni akong maong akong di ba mao pa ni akong kanang pagkamatyan. Pero ang biblical principles yun or ang gingon yun sa pulong sa Ginoo kung sa ang pulong nga kaubuton sa Ginoo nga maog yoy matuman, no? The same sa gingon dire. Bisag ang mga Samaritan sincero sa ilang gibuhat, no? Nga ilang gibuhat para diha sa atong Ginoo, pero ang ilang gibuhat unsa man wala man po nagbase diha sa asaman diha sa kamatuoran, no? Sa mga Hudyo, no? Ikaduha, sa mga Hudyo, but on the other hand, what was wrong with the way of the Jews sa pagsimba sa Ginoo? Unlike the Samaritans, so dili para sa mga Samaritans, they worship God according to His word of His truth. They strictly adhere to the Old Covenant institution of worship, no? So sila, instricto sila sa pagsunod, no? Sa pagsunod diha sa kung sa ang instruction diha sa tong Ginoo. Pero unsa may lang problema. But as a whole, they were guilty of religious formalism. They worship God with their lips, but their hearts were far away from Him. So karon unsa man mo pasabot niini? Sakto ang ilang pamaagi, ang ilang kanang seremonyas, nagsunod sila sa gisulti diha sa pulong sa Ginoo, pero unsa man ang ilang hearts, ang ilang kasing-kasing layo ra diha sa Ginoo, no? Usahay baya makarelate pa baya usahay ni, di ba? So masense yun nimo even sa pagkanta nato, no? Ang atong pagdayeg pagkalayo ara, no? Usahay baya nga we are guilty punta ni ini kay nga bisan ang atong kanta, ang atong pagdayeg nga unsa man layo ra ang atong standing, atong kaubuton diha sa pagdayeg diha sa atong Ginoong Hesukristo. Usahay atong nahuna as basta lang maka-attend dire sa panagtigom, usahay basta lang makakanta, basta lang makalingkod, maka-attend diha sa kanang Sunday worship, pero wala goy sincero diha sa kasing-kasing nga nagadayeg diha, nagasimba diha sa atong Ginoo. Pareha sa mga Hudyo. Thus the Lord Jesus emphasizes that the time has begun with God's people will worship God in the way God should be worshipped, no? Asa man in spirit, in truth. Unlike the Jews, no? The people of God will worship God as He ought to be worshipped spiritually and sincerely, no? Kita og kini atong masabtan ni siya nga ang atong pagsimba kita ato gyud dasigod ang atong kagalingon diha sa pagsimba nga unsa man diha sa espiritu nga dunay pagkasinsero, at unlike the Samaritans, no? Nga diha sa mga tao, diha sa katawhan sa Ginoo nga kita magsimba as He ought to be worshipped according to His word of His truth, no? So mao ni siya nga kita magsimba diha sa espiritu o sa kamatuoran. So na yung mga pangutana.
nasabtan nato ang atong pagkuan ini. Saman. Sa ako nga, panahon karon magsimba ka diri sa church no. Oh, sa Sunday. Oh. Kana karon magsimba ka ngadto sa village church. Sa mga siya. Dili church Pananita na ata sa fellowship ngadto sa beach ana conference. sa beach ya kuan sa kuan. Sa ngani no. Nay sa kanang sa adlaw sa Sunday na siya. Sunday. Kung atong kasabto na siya from the word nga Sunday, it is a Lord's Day, adlaw para sa atong Ginoo. Gitawag na siya. Kuha man lagi term nga so wala man pod kuha na pod nagbase diha sa kalugar, no? So wala man nagbase diha sa kuan. Kung kita magtigom ta is kanang kuan ba nagtigom, nagdayeg ta. Kumingon ta nga sa lain nga lugar sa beach nga magsimba, no? Ako kami na pastor di siguro pwede basta domingo. Pwede na siguro ko na down. Ano maadtong pag beach nga namatay simbahan po dire? Wala di ba? Oo. Magtunong din no. So dili gida tunong ang kuan. Kanang mga fellowship o sa Mga fellowship. Oh, okay ko may adlaw pa ni para sa Ginoo. Oh. okay ra siguro kung wa kay kagalingon nga building ina lang sa Oh, ana lang si Ano madto mo sa lugar nga sabi ka. Di bitaw. Kanang kuha na siya sumasindot gyud kung asa atong panagtigom so dire gyud, no? Asa ang panagtigom. Okay, no? Tanaw na to kung say kalahian sa Old Testament and the New Testament, no? Kaya kaya doon naman ko change God. Adunay kausaban ba na usab pud siya sa Old Testament, ang pamaagi sa Old Testament og diha sa New Testament. Sa Hebrews chapter 9 verse 1, Hebrews chapter 9 verse 1, sige daw unsay giingon Hebrews chapter 9. Kay ko mo ganyan ni magod no. So ato naon gyud kanunay sa tong kinabuhi atong naon kaning gibuhat no sakto ba gyud ang gibuhat? Ana nga term ba nga kuan nga mag so mao gyud ni ang kabuton diha sa atong Ginoo. Unya ang basihan nato nini kung sa kabuton sa Ginoo is unsa man unsa ang gingon diha sa balaan nga kanang kasulatan. Ingon dere, now even the first covenant had regulations of divine worship and the earthly sanctuary, no? So from the word diri nga even, now even, no? From the word nga kai sa original nga kanang sa original nga word sa Greek kai man siya indicates that there is kanang regulation of divine worship not only under Old Covenant but also in the New Covenant. The idea that New Covenant worship has no more regulations, while the Old Covenant worship had files at the face of his passage. So yun dire, from the word niya even, the first covenant had kanang regulation of divine worship and the earthly sanctuary. So nagbot pasabot ni nga dunay unsa man
kanang kwaba nga kanang regulation diha kung sa pamaagi sa pagsimba, no, diha sa old covenant or diha panahon diha sa Old Testament, but also in the new covenant. Napo diha sa panahon diha sa new covenant, no, so labi na sa panahon da ni Kristo o bisan diha sa hangtod karon nga panahon nato karon. Ang kita na under ta diha sa new covenant or diha panahon, no, diha sa kanangkuan sa New Testament. Unsa man ang kausaban, no? The change from old covenant to the new covenant worship. Unsa man kausaban? Ingon dire sa chapter 7 verse 12, sige daw. Hebrews chapter 7 verse 12. Kung ilisan ang pagkapagod, ilisan usab ang balaod. So kung ilisa lang po ang presod, no? So sa to pa ilisan pod ang saman ang balaod. So anang sulat ni between in the old covenant to the and the new covenant sa pagsimba, no? Adunay change, adunay kausaban diha sa balaod. Implies that there is still a law governing worship under new covenant. However, because of the change of priesthood, no, kung nausab man ang pare, no, there is also a corresponding change of the elements of worship under the new covenant worship. The elements of worship have been changed, no. So sa ato pa ang pamaagi diha, no, ang mga elemento diha sa pagsimba is kini is unsaban is nausab pod. Sige atong tan-awon unya sa Hebrews chapter 9 verse 8 ngadto sa verse 11. Igalingan natin na nagtudlo ang Espiritu Santo nga ang agianan ngadto sa labis balaan. Wala na kay dili ablihan samtang nagtindog pa ang kulta sa gawas. Sige daw sa verse 9. Nagulat ko kini sa panahon karon. Nagkahulog ay kini nga ang mga kasa o ang mga mananap na ginalad ngadto sa Dios dili na makahimpit sa kasing-kasing sa magsisimba. Yung mga gasa o ihalad, hindi mga gasa o halad, may madalagutan lamang sa pagkaon, sa pag-inom, o sa nagkalain-laing mga seremonyas, sa pag-ilo. Pinintanan mga lagda sa magpadayon lamang kung usbong sa Diyos ang kanang ito. Okay, no? Sige atong kanha. So sa atong ibasa karon, di ba? Kung basa kung atong tan-awon diha sa Old Testament, adunay mga rituals, no? Adunay mga seremonyas under in the Old Covenant da sa pagsimba were never meant to last, no? They were ordained only until the time of kanang diha sa kabaghuan. And when did the change take place at the first coming of Christ? So clearly set forth here is that the elements of worship under Old Covenant have been changed under the New Covenant. So karon, di ba, adunay mga rituals, adunay mga seremonyas nga ginabuhat didto sa panahon sa Old Covenant sa pagsimba, ug adunay na usab, adunay na change pag-abot diha sa atong Ginoong Hesus-Kristo. No? Adunay na usab. Kay ngano, kay ang uban nga mga rituals or mga seremonyas, ang rason ni ana is natuman naman diha sa atong Ginoong Hesus-Kristo. No? Halimbawa, di ba? Sa ilang nga panahon, maghalad silang mga kanangkan, mananap, moadto sa temple,
nag-sacrifice sila og kanang mananap alang diha sa pagusaman tabon sa sala. Pero pag-abot ni Kristo, wala na nato na ginabuhat kay ngano? Kay si Kristo naman maoy saman perfect sacrifice, mo'y halad, maoy bayad diha sa atong mga sala. Daghay man nga daghay na usab, daghay na nga wala. No? Daghay na nga wala sa diha nga aming abot or naa na ang atong Ginoong Hesus Kristo. No? Base dire sa atong gibasa. Ingon dire sa verse 11 hang hamasahon ha. But when Christ appeared as a high priest, no? Sa diha nga si Kristo naa na isip nga usa ka usaban kanang high sa habog ha. So kanang pangulong pare, no? Of the good things to come, he entered through the greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this creation, no? Si Kristo naa na, no? Isip nga usa ka pangulong pare. From the word pangulong pare, ang gamit man nining, ang trabaho man nining pangulong pare, maoy mo adto didto sa kanang Holy of Holies, sa pinakabalaan nga lugar, no? Kung ang pangulong pare mo yang buhaton nga maoy muhatod didto sa atong halad, no? Alang buhaton pagali kay ilabangan ng rigpisi ang tiil, no? Kung ang ilang pangulong pare ni sulod dito, kung dili ang ayan adunay sala or kanang kuan ba is kanang adunay sala ang gibuhat, so dito is mamatay. Unda kung sila kay ilang kwaon dito ang ilang pangulong pare nga namatay, da karon kay dili man sila makasulod dito sa tabernacle, dito sa Holy of Holies. So ilang buhaton bitaro na lang tong pisi, no? So karon si Kristo maoy unsa man mao ang atong pangulong pare, may maghatod dito matubang dito sa balaan nga Dios. O yun dire, of the good things to come, he entered through the greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this creation. So si Kristo na nga mao ang atong pangulong pare, maoy unsa man moatubang, maoy so maoy kanang term ito nga maoy mag-advocate, no? Matubang diha sa balaan nga Dios. So mao ni ang rason nga diha sa atong panagtigom aduna doy kalahian na gyud sa ilang ginabuhat sa una ug hangtod karon. Kay tungod sa gibuhat diha sa atong Ginoong Hesus Kristo. No? Tungod sa gibuhat diha sa atong Ginoong Hesus Kristo. So karon unsa man gyud ang mga kanang particular change may tungod niini. Una, first the change from earthly shadows to heavenly realities, no? Adunay kausaban, no? Gikan sa earthly shadows, no? To heavenly realities. Unsa may gingon diri sa Hebrews chapter 8 verse 1 ngadto sa verse 6. Ang basahon ha. Now, the main point in what has been said is this: we have such a high priest, so kinsa man ni si Kristo, who has taken his seat at the right hand of the throne of the majesty in the heavens. Verse 3, a minister in the sanctuary and in the true tabernacle, which the Lord pitched, not man. Okay. Sa verse 3, for every high priest is appointed to offer both gifts and sacrifices. Hence, it is necessary that the high priest also have something to offer,
Now, if he were on earth, he would not be a priest at all, since there are those who offer the gifts according to the law, who serve a copy and shadow of the heavenly things, just as Moses was warned by God when he was about to the erect the tabernacle for see. He says that you make all things according to the pattern which was shown you on the mountain. But now he has obtained a more excellent ministry by as much as he is also the mediator of a better covenant which has been exacted on better promises. So karon unsa man ang gingon diri sa verse 8, no? Pag-abot ni Kristo, no? Siya mo'y high priest. Unsa man trabaho sa high priest? Sumalag ito nga may mahatod dito sa atong mga halad at dito sa Holy of Holies, no? Para madawat diha sa balaan nga Dios dito sa diha sa tinuod nga karang tabernacle. Unya ang ingon pagyud dire siya maoy atong saman kanang mediator, no? Maoy tigpatiwala, no? Diha between diha sa tao o diha sa atong Ginoo. Mao na nga kita ang atong pagabuhaton isip nga usa ka magtotoo diha sa atong Ginoos Kristo aduna gay kalahian panahon diha sa Old Testament o diha sa New Testament kay ang atong pagsimba sa Ginoo ang ato nagyong kagalingon moatubang alang diha sa pagdayeg sa pagsaman diha sa pag pasidungog diha sa atong Ginoo, no? Kay si Kristo na maoy perfect nga sacrifice. Halimbawa, no? Atong ikuan ha. Kung sila moadto sa temple magdadagyo na og mga kanang mananap, no? Aron dito ihalad to offer diha para ang ilang sala is matabunan para sila makatubang diha sa buhi og balaan nga Dios. So karon dili na nato mabuhat og dili na nato na mabuhaton kasi Kristo naman ang perfect sakripisyo. Mabita ingon diri sa verse 5, therefore, when he comes into the world, he says, sacrifice and offering thou hast not desired, but a body, no? Ang lawas, kinsa man nga lawas? Lawas ni Kristo, may perfect nga sakripisyo, may giandam in whole burnt offerings and sacrifices for sin, thou hast not taken no pleasure. So mo na yung gingon dire, kung ato ilahos dire sa verse 10, no? By this, we will have been sanctified through the offering and the body of Jesus Christ once for all. O nya kini, ikausara niya gibuhat para diha sa tanan. The word nga tanan dire, dili tanang tao, no? Tanan para sa iyang mga katawhan. No? Katong mingtuo. Kay kita, sa pagduol nato, para madawat ang atong pagsimba sa Ginoo, no? Ang perfect nga halad nato, ang sakripisyo nato, ang atong sala na bayran, pinaagi diha sa atong Ginoong Hesus Kristo. So manay karon, naay mga kanang ka elemento, no? From the word nga spiritual, ingon dire we worship in spirit and truth. No? Adunay kalahian. Unsa mang buhaton nato diha sa pagsimba sa Ginoo. Ingon dire sa 1 Peter chapter 2 verse 4 ngadto sa verse 5, no? Manok usa ka.
Sige daw. Wala ko ibasa no. Chapter 2 verse 4 sa verse 5. Ingon dere. Ha. Ingon si Kristo, we worship in spirit and truth. From the word nga in spirit, unsa man amot pasabot niya na. Ingon dere karon gi-explain diha ni Pedro from the word nga in spirit. And coming to him as to a living stone rejected by men, by choice and precious in the sight of God. Verse 5. You also as living stones, no, are being built up as a spiritual house for a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. So gipakita dire sa una physical to nga temple, pero ingon dire our temple is not a material but unsa man spiritual. So karon asa naman ang temple? Kita mismo, no? Sama sa gingon diha ni Paul, you are the temple of the Holy Spirit. No? You are the temple of Holy Spirit. From the word nga temple, usa ka balaan nga lugar. No? So, spiritual temple, so kita mismo. To offer up spiritual sacrifices acceptable to God, no? Through Jesus Christ. So, kita mismo. No? May mga tubang diha sa Ginoo pinaagi diha sa atong Ginoo Kristo. Kay dili man punta makatubang, no? Kun dili pinaagi diha sa atong Ginoong Hesus. Kaya ngayon dire sa verse 6, for this is contained in scripture, behold, I lay in Zion a choice stone, a precious cornerstone, and he who believes in him shall not be disappointed. Diba? Ingon dire kay si Kristo, maoy sa man cornerstone. No? On the word nga cornerstone, maoy kanang kapatukuran no? Ang rason nganong kita makatubang diha sa buhi ug balaan nga Dios, pinaagi lamang diha sa atong Ginoong Hesus Kristo. No? Kita mismo mianhi, miatubang, nagsimba, no, diha sa buhi o balaan nga Dios. So karon the sacrifices now in the new covenant priest will bring our spiritual as opposed to kada material, no? The sacrifices are praise and thanksgiving. So karon ang atong paghalad diha sa Ginoo, sa pag-atubang sa Ginoo, mao ni ang pagdayeg ug pagpasalamat, no? Pagdayeg o pagpasalamat. Sa Hebrews chapter 13 verse 15. Unsa may giingon diha sa Hebrews chapter 13 verse 15? Usa imuot sa kanunay ang halad ng sa Diyos kinaagi kang Jesus. O kini ang halad sa pagkain ikan sa mga ngapil na nagsugid sa biyanganan. Di ba? Di ba kanang sacrifices, no? Or kuha man gani founder nga sacrifice ko dili mo lang kanang pa-sacrifice god ming kuang kami sakripisyo ka pamba karabang sakripisyo kasi mong kagalingon, so dili ni siya. From the word nga sacrifice is sa paghalad, no? Kanang sa pag-offer sa panahon ko sa Old Testament, no, sa panahon mo diha sa Old Testament na ilang ihalad nga mga mananap, mao na ang word nga ng sacrifice, no, sa pagsimba. Pero karon wala nato ginabuhat na siya kay na naman si Kristo lagi, no? Nagpakamatay alang diha sa paghalad diha sa mga sala.
So karon pero nagitudlo diha sa pulong sa Ginoo nga usa sa mga elemento diha sa pagbuhat nato alang diha sa pagsimba sa tong Ginoo, we praise ang thanksgiving, kita magdayeg o kita magpasalamat diha sa atong Ginoo. Mao ni ang rason nganong kita is manganta, no? Nganong kita nagapaminaw sa pulong sa Ginoo, sa dili pa ta magapaminaw magaton sa pulong sa Ginoo kay ngano? Kay ngon dire sa pamaagi diha sa pagsimba sa atong Ginoo kita magadayeg kita, no? Magpasalamat kita. Atong ihisgot atong mga nabil, no? Gikan sa atong kasing-kasing unya atong ihisgot sa atong mga nabil alang diha sa pagpasalamat ug pagdaig diha sa atong Ginoo. So mao na nga karon, mao na ang rason nganong kita mag-awit, no? Mao na pod nga ako encourage pod sa matag usa, no? Ang atong pag-awit wala nagbase diha kung unsa ang kalindot diha sa tugtog. Kanabang asmingon ta, no? Sa lindot ni nga kanta kay palindot ni nga music makahilak ta ni, no? Kuanta mura matagma kuanta. So siya naepektuhan siya tungod diha sa maayo nga music. Pero ang ingon di sa pulong sa Ginoo, no? Maghisgot kita, no? Ato ibungatong nabel sa pagdaig sa Ginoo. It means ang pinaka-importante sa pagdaig sa pag-awit kung unsa ang mensahe diha sa kanta, no? Kung unsa ang mensahe, kung unsa ang kanang kuana ba kung unsa ang meaning diha sa kanta. Mao na nga ang atong understanding diha sa pulong sa Ginoo, ang atong pagpanabot diha sa pulong sa Ginoo. So kana, no? Diha nagbase diha sa pagpili nato og kanta. Mao nang usahay, no? Kung mabawra atong understanding sa pulong sa Ginoo, usahay ang mga kanta atong pampilion sa mga magbawra pug mga meaning, no? Magbawra pug mga meaning. Pero ako encourage gyud kung atong basihan sa karon mga binag-o nga kanta o mga himnal, mao nang mas ganahan jud ko sa kanta sa mga himnal, no? Kay una nga rason, adunay mga meaning, adunay bot pasabot ug kung masabtan gyud nato ang meaning diha sa mga kanta, mas more ta nga unsa man ma-emphasize nato ang pagdaig diha sa atong Ginoo, no? Mao na ang pagsimba sa atong Ginoo, no? Ug mao ning rason, no? Nganong kita manganta, magdayeg, maghisgot sa pulong sa Ginoo because mao ni ang pamaagi sa pagsimba nga gingon diha sa atong Dios. Ug ingon dire sa Romans chapter 12 verse 1, the sacrifice of a consecrated life, no? The sacrifice of consecrated life. Kung consecrated ang ayan, no? Nga diha sa kinabuhi. Sa Romans chapter 12 verse 1. Ingon dire sa verse 1, I urge you therefore, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifices acceptable to God, which is your spiritual service of worship, no? So present your bodies a living and holy sacrifices, a sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Sa to pa, kung kita matubang sa Ginoo, no? Dapat kita angayan pod, no? Angayan pod ta diha sa pagkatubang sa atong Ginoo, dili ta moingon nga kanang kwamba nga kita napay mga guilty sa tong una
no? Nga diha sa tong kinabuhi, so makita ang pagkinabuhi sa sala, pero nigabot no? Pero nigabot sa simbahan murag wala ra. Dapat kanang kuan ba nga ang term ba nga makita diha sa tong kinabuhi nga kita adunay tinod nga paghinulsol ug pagtuo diha sa atong Ginoong Hesus Kristo, no? Dili lang mahog nga kanang mahog ra ni nga seremonyas nga atong gibuhat, no? Dili lang kanang moingon ta nga kanang kuan ba kanang ginibuhat nato nga kita ba sa atong kinabuhi sa matag adlaw nga kita angayanta nga moatubang diha sa atong Ginoo, no? Kasabot man gyud ta nga ang Ginoo iyang gikaligutan ang sala, no? Iyang gidumtan ang sala, no? Mao na diha sa atong pagkinabuhi, diha sa atong makita ang kinabuhi nga kita, no? Nga kita angayanta nga moatubang diha sa atong Ginoo. Unya diri sa Psalm chapter 51 verse 11, the sacrifice of a broken and contrite heart, no? Psalm. Nindot siguro ato basahon is Bisaya, Psalm 51 verse 11. Sige, tayo basahon natin, Arlene. 51 verse 51 verse 17 di ay. Ang halad ko, Diyos, mao ang Espiritu nga mapaksanon, dili mo isalikwas, o Diyos ang kasing-kasing nga mapaksanon o mahinulsunod. Di ba? So sa to pa ang atong sacrifice and offering sa pagsimba sa Ginoo nga saman kanang adunay kasing-kasing nga mapaimusanon o saman adunay tinuod nga paghinulsol, no? Paghinulsol diha sa atong kinabuhi. Kana bang naghinulsol ta nga kita ato biya atong sala, biyaan nato ang pagkinabuhi sa sala o unsa man ang atong kanang madili makapalipay diha sa Ginoo kana ato nang biyaan, no? Mao na ang tinuod nga pagsimba diha sa atong Ginoo. Sacrifice of giving, no? Hebrews chapter 13 verse 16. Giving. Paghatag, no? So apil na ang tithing, no, sa giving. Hebrews chapter 13 verse 16. Ingon dire, and do not neglect doing good and sharing, for which such sacrifices God is pleased, no? Ingon, sharing, doing good and sharing. So from nga sharing dire paghatag, no? Pagtabang. So part na diha sa mga elemento or diha sa pagbuhat nato sa pagsimba sa atong Ginoo. Mo nang part yun na sa pagsimba nato ang paghatag kapulo, paghatag offering, ug dili lang ni ana bisan diha sa pagtabang, no? Diha sa sigkataw, no? Pagbuhat og maayo. Part na diha sa pagsimba sa atong Ginoo, sa pagwaba nga maoy makapahimuot diha sa atong Dios. Diri sa Philippians chapter 4 verse 18, so sa pag-support sa buluhaton, no? Kaning ka Philippians chapter 4 verse 18 nagpakita ni sa pag-support sa buluhaton.
Not only financial, ang tumbok ani is financial man, no? Gisuportaan si Apostle Paul financial diha sa pagbuhat sa bulaton. Verse 18, but I have received everything in full and have an abundance. I am supplied, having received from Epaphroditus what you have sent, na a fragrant aroma, an acceptable sacrifice, well pleasing to God, diba? So, adunay na dawatan diha na Apostle Paul, full support, no? Support, and have an abundance. I am supplied, having received from asaman, gikan kang Epaphroditus, what you have sent. So, gipadala diha sa church diha sa Pilipay. So, gi-emphasize diha na Apostle Paul, ang gibuhat diha sa church sa Pilipay, to support diha na, sa pagtabang, sa pag-support diha ni Apostle Paul, ingon dire, a fragrant aroma, an acceptable sacrifice, well pleasing to God. It means nga unsa man maoy makapahimuot, maoy kanang kabubuton diha sa atong Dios. It means ang pag-support sa ministry, ang pagtabang diha sa bulaton is unsa man. This is the part diha sa pagsimba, sa pag-honor, sa pagdayeg diha sa atong Ginoo, no? Prayer, no? Pagampo nato sa mga magtotoo. Kitang mga magtotoo diha sa atong Ginoong Hesus. Kita nagaampo, no? Diha sa atong Ginoo, part na diha sa atong pagsimba sa atong Dios. Diha sa atong Ginoong Hesus Kristo. Mao ni ang pagsimba, no? Ang giingon diha, we worship in spirit and truth. Dili na diha sa physical, diha sa kadak material. It means nga dili na diha sa mga seremonyas ba nga dili pareha dito sa Old Testament, so na change na kay na si Kristo. So mao ni ang atong pamagi sa pagsimba nga kita magdayeg diha sa atong Ginoo. Magdayeg ta diha sa atong Ginoo. Okay? Na yung mga pangutana. So, ang atong ginabuhat, so naigo ba ni? Sa atong ginabuhat? Oh, una-una. Asa ba naman mo? Balik-balik mo na yung pultana. Yoy, burag kaliman naman siguro na. Oh. Di nga ni no, sunod ko na ko no, kay kabang sa book of Matthew God, it's about the kingdom of God, no? Gingharian, no? So, ingon dito si Kristo nga mao ang king Messiah, no? Repent and believe in the gospel. So, ang tanang tao nga naisakop diha sa iyang gingharian, katong mga tao nga naghinulsol ug mintuo diha sa ebanghelyo sa atong Kristo. No? Halimbawa, no? Nganong motuman man ka sa balaod sa Pilipinas? Diba? Kay tungod kay ikaw na naisakop diha sa Pilipinas as a Filipino ka na citizen, no? Ang mga Kristohanon nganong naa sila niining tinuod nga paghinulsol, naa ang tinuod nga pagtuman sa pulong sa Ginoo, kay una nga rason nabilong sila sa kingdom sa atong Ginoong Kristo. Dili moingon ta nga moingon nga mingtuman ta para mabilong. Mingtuman ta kay tungod kay nabilong ta,
naisakop ta sa giharian diha sa atong Ginoong Kristo. Oh. Kung tinuod ta nga nagsakop diha sa giharian sa atong Ginoong Kristo, so kita makita gyud sa atong kinabuhi. No? Kung wala nakita, so dakong questionable nga wala ta nabilong sa giharian sa atong Ginoong Kristo. Kaya wa may tinuod nga paghinulsol. Tinuod man na nga si Kristo namatay na alang sa pagbayad sa atong sala. Unya, alang diha sa iyang mga katawhan. Kinsa man tong iyang mga katawhan, kinsa man tong nabilong, naisakop diha sa iyang giharian. Ang kadto na ginulsol og mingtuo sa ebanghelyo sa atong Ginoong Kristo. Mabitaw ingon ni si Apostle Paul, do not be deceived, no? Ayaw palingla. Kay ang kani nga klase nga pagkinabuhi, wala gyud ni naka-inherit, wala gyud ni nakabaton og gingharian sa atong Ginoo. Katong sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Ako lang idasig diha ninyo kung tinuod ta nga nabilong diha sa giharian na diha sa pagdumala sa atong Hesus Kristo, mao ni ang klase nga kinabuhi diha sa iyang mga katawhan. No? Adunay tinuod nga paghinulsol ug pagtuo sa ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo. So mao ni ang atong ginabuhat nato karon, no? So naay mga pagtudlo sa pulong sa Ginoo alang diha sa iyang mga katawhan. No. Mao na kung kini atong i-apply ang pangutana nasibo ba ni diha sa atong ginabuhat sa matag adlaw. Ang tubag is yes, no? Mao nang kita nagadayeg, nagaawit, no? Is nagapaminaw sa pulong sa Ginoo. Unya nagahimaya diha sa atong Ginoong Kristo. O gini ning human ani ni panggawas nato, kita padayon ta sa pagkinabuhi. Diha sa pagpahimuot diha sa atong Ginoo, no? Ana siya. Napoy reminder diha para sa atoa, no? Usa ka danger pod ni nga pag kanang pamaagi, no? Kay naay mga pipila ka mga kanang pagsimba diha sa pagservice, no? So many things not warranted by the scripture have been introduced, that the places of worship have become places of entertainment and show business, no? So, nay mga pamaagi na sa pagsimba nga wala gyoy biblical nga basihan diha sa pag-introduce niini diha sa pagsimba kaning pag-entertain, no? So from the word nga pag-entertain is sa diha sa lingaw-lingaw, no? O diha sa pag-show o business. And these worship services have become so entertaining and elaborate that even if the Holy Spirit is not actively working in a service, no? People were hardly noticed. So ang kani nga pamaagi, so diha sa ginabuhat nila, wala gyud nagalihok, no, ang balaan nga espiritu niini. So karon kanasabtan naman nato kung sa ang pamaagi diha sa pagsimba ato po ning pagabuhaton, no, is that it makes us to depending upon the ministry of the Holy Spirit. If the Holy Spirit is not actively working, no, kung ang balaan nga espiritu kung wala nagalihok sa atoa, then our worship service would be dead, lifeless, and even boring. So, mao ni ana ka danger, no? Kung wala gyud nagalihok, kung wala gyud ang balang nga espiritu sa atoa, usahay kita is buringan ta, no? Murag ka ng paba, is murag ka ng sumurag pulan ba, murag kalaayan. Laayan ta sa atong ginabuhat niini. No? So mao ni karon para ma-bless,
para malingaw diha sa atong paggalaay, no? Then we know that it was from the Holy Spirit, and this is the true character of the worship of God people under the new covenant, no? So matong anong diha sa pag simba diha sa spiritong kamatuoran. So mo na karon, no? Usahay para dili mahimong boring ang pagsimba, usahay maghimo-himo ang uban kung unsa ang pamaagi diha sa pagsimba, no? Do and kanang recommended, no? You need a little more excitement and creatively in your worship, so bring in that usahay na lang, no? Usahay kanang ang drums, usahay ang electric guitar, usahay mang-hire og kuan orchestra, usahay mang-hire og kanang puppet shows, ballet dancers, clowns, and comedians, drama, unya mo invite og mga professing movie star that can dazzle you with her testimony. Have a children's program during the worship service, no? Usahay gamiton ang mga instrument diha sa paglingaw-lingaw, sa pagbibo, or usahay pagyod maghatag og kanang kalingawan, no? Usahay magbantay punta niini, no? Usahay magpili tag pastor nga kanang malingaw ta. Usahay magwanta mo nahon ta. So masino to si kanang pastor Pulano kay makalingaw man to muwali, no? So kanang usa po na ka kanang danger, no? Danger nga kanang panghuna-huna kay usahay mo adto lang sa church aron malingaw og uban pa nga pagabuhaton. Pero but you know that really the problem is, no, ang kana nga problema kini makagrieve, makapasubo diha sa balaan nga espiritu, no? And therefore the solution is not the drum or the orchestra or ballet dancers or drama that the will only make the worship worthier. The real solution is to fix up the relationship that are grieving the Holy Spirit. So karon unsaon man ato ang buhaton niini nga kung sa ang pamaagi sa pagsimba nga kini nga mao ang makapamuot diha sa atong Ginoo. Ang tubag niini ang pinakaugat gyud nga giingon diha sa atong Kristo, we worship in spirit and truth. Ug atong gitan-aw ganina kung unsa ang pamaagi diha sa pagsimba sa atong Ginoo. No? Dapat magbantay yun ta, dapat maghinay, no? Diha sa atong ginabuhat. Kung kini maayo ba ni para diha sa atong kinabuhi, even diha sa pagdayi sa atong Dios. No? Para diha sa atong Dios. Simple raman, no? Ang gingon diha sa pulong sa Ginoo. Panahon diha sa panagtigom, kita magdayig ta, magtuon ta sa pulong sa Ginoo, so maghisgot ta sa kamatuoran, o kita magdayig ta diha sa atong Dios. Sige, na yung mga pangutana. May pangutana. Wa mo ming react aning mga drums, mong gamit og gitara, ha? Mga kwan, ako ikuan ha, ang paggamit og drums, ang mga kwan instruments, so dili sayop, gamiton lang sa sakto nga pamaagi, no? Pero kung ginagamit nato na siya kay tungod kay para kita malingaw, kay tungod kay
para kanang kiburingan ta wala instrument, sumanay dakong sayop, no? Pero kung ginagamit nato na ang mga instrument para to harmonize sa pagtono, sa pagdungan og kanta, para mas tindot atong kanta sa pagdaig sa Ginoo, to emphasize sumana ang kuan, no? Kaya ang karon mangod ang danger mangod, no, usahay ang pagdaig sa Ginoo, so labi na natin sa mga youth, mura na nagkuan, nag-concert, no? No? So panindot tayo tingog, panindot tayo og music, pero ang pagsabot diha sa minsay sa kanta, no? Pag-impasay sa kanta, sa pagdaig sa Ginoo to offer a sacrifice, so nawala na. Ha? Oh, Tanaw nila ang pangalan nila. Ang aming balik dito. Wala sila simba. boring. Boringan sila, way drum. Ano yung ginagawa simba? Oh, mao lagi nga usahay kung kadili masabtan ang atong tumong niini, no, ato isetong si kasi itong una kung saan tumong to niini. Atong tumong mo niini naggather ta, no, magisgot ta sa kamatuoran nagtuon sa pulong sa Ginoo ug nagdaig diha sa Ginoo. So wala ta nagpa kuan direto ano kaya nagpa kanang lingaw entertainment o uban pa nga mga papadaghan sa mga tao, no? Kundili atong tumong niini nga masabdan to ang kamatuoran. So man ang gingon diha ni Kristo, maabot ang panahon nga kita magsimba na ta diha sa espiritu o sa kamatuoran. No? Ang sarabot. Ni Raquel Sigbadong nga. Karaan? Ang saman. Naman. Di. Ha? Sabi mga karaan. Sabi mga karaan. Isa may mga karaan nga ha? Tingnan. Ang ko ganto di ka simba. So, Kasi nagkapilya to. oh. Ang mga karaan diri ng mga tao taga Siabo, ang saman. Di, may karaan. Kung nagsugod mo sa Bible, ato may karaan, no? Na nang panagtigom, di ba? Ha? Ha? Ha, te. Oh. Muna sila ang ilang panahon na naisimbahan sa gulong kayo, Mm. nagpusahan sila. Muna diha ang katulong ng tatay, bisag wala ng simba-simba po, dire, sa mga tapos pa, pero nakasabot tapos sila sa mga nagpusahan. Mm. Sa mga buwan. Kaya ang ilo ko,
Parang sa office, sa Oh. ang laging pupunta na lecture na Diyos, mga tao sa balo sa buhay simbahan. Oh. Naman ko singani no. Ko amang god no. Kanang gibuhat nato, kani atong gitun-an. Atong gitanaw kung kani correct ba ni or sakto ang atong ginabuhat. Na yung mga tao, mga Kristohanon sa una, di ba? Sa tungkol mo example, katong tao nga kauban diha ni Kristo katong gilansang, no? Ming tuo man to, na hinusos ang kinabuhi, no? Dawa mo to kasimba pagka Domingo. Namatay mo dahil dawat man, so katuluwas, no? Oh. Ang dako lang yung assurance sa ito ini. Kung masabta na to ang gospel, kung mailhan na to si Kristo, ug ming tuo ta, ug ming salig ta, ming sunod ta diha niya, save yun. Save yun siya. Pero di ba't pasabot, dihas tong kinabuhi, sa diha ang nasabta na to ni siya, no? Nga, masinot man god nga mas more masabta na to ang pulong sa Ginoo. Prane, di ba? Prane nga mao ni ang pagsimba diha sa atong Dios. We worship in spirit and truth. Mao na nga usahay kung dili nato masabtan ni siya, usay mo sundog ta sa uban sa gawas ng pagsimba nga dili nun kaubot nun diha sa atong Ginoo. Oh. Ug atong Ginoo is dili mahimuot diha sa atong kinabuhi. Oh. Oh. Kimba sila. Oh. Ang ato lang ba nga giklaro nato kung sa gitudo ni Kristo, kung sa gibot abot pasabot diri sa Balang Kasulatan, kung sa ang pamagi diha sa pagsimba sa atong Ginoo. No? Kaya usahay na lang, nahog na lang ang patong magsimba, nahog na lang nakalingaw-lingaw, usahay kung laay, no, usahay laay, so di na mo simba, kay laay ko, no, laay. So, it means, wala di interest sa kamatuoran, no? Wala gyoy kanang pagsik sa pagkaplag sa kamatuoran. Ang iyang ginabuhat lang is diha sa kanang kalingaw-lingaw, no? Usahay laayan ang uban mao nang usahay so mag-hire na daghag kanang kalingaw-lingaw, daghanog instrument, tugtog maayo, no? Aron malingaw, no? So dili ingana na instrument o wala, no? Ang atong tumong niini nga kita nagdayeg, nagasimba diha sa atong Ginoo. Pangutana na ikuan. Sige, te. Oh. Paano ginudayeg? Mas grabe dito kay kauban to si Kristo. Uy.
Espiritu lang dito ta. Mm. Oh. Mm. Sige. Ah, Ay, nga lang, napuyo ka po na dito. Sige na maglingkod, kanta naman. Ang mga dito. Sorry ka to. sige. Sige, time naman oh. Alas 10:30 naman. So, ate badayon karong next Sunday. Pray tampo ta. Labing dalaygon o labing bala ng mga Dios. Dako ang mapupasalamat Ginoo sa imong mga pulong. Daghang salamat sa kamatuoran. O Lord, daghang salamat nga ang imong mga pulong mga nagiya kanamo, nagkatudlo nga kung sa gyud ang pamagi sa pagsimba Ginoo. O Lord, we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.